ang Ginoo na mo'y mamuhat, no? Igo-igo na time sa ato ang pagsimba, ang ulan himunda. Amen? Glory to the Lord. So, before tayo start, ang ihalin ko lang sa pagbuo sa tulo. If you have your Bible, ako andam na daan sa mga mahilig mag-take note. So, kinahanglan naka-notes mo karoon dito sa taas ng ganito. So, kamutan ako na mapaspas. So let us pray. Ang hangin ko sa pagduko sa tumulo. Heavenly Father, we thank you, God, for this morning. Diyos, salamat Ginoong ikaw, Diyos, may nagpakaluwala, Lord, sa mga pagdayang, God. Salamat Ginoong. Because we know, Lord, that your presence is here in this moment, God. Salamat Ginoong ang ipaminaw ang mga pagdayang, Diyos. Ito lang po Diyos na ayan na pagkadahigon at pagkatuloyan sa mga pagdayang. Salamat Ginoong mas pumalo Diyos sa kayunan na makapamatis sa pagpulog, Lord. This morning we ask you, God, to help us understand, God, your word, Lord. Help us, Lord, to give the wisdom, Lord, from the Holy Spirit, God. Din Ginoo, masaktan mo din, Diyos, not in our physical, God, but also in our spiritual life, Lord. Din Ginoo, makatawag din, Diyos, sa pagtubo ng Lord, alam ang Kristohanan mo, God. Salamat Ginoo, ang mga tulong ng pagtawag ng Diyos. In the mighty name we pray. Amen. So, before start, also may una na Merry Christmas at Hapit na mga na silsil na rin. No? Kumanang silsil na? September 1, months na. Ang galing ng katawon, mabapit na galing mo yun nga very months na katawon na kayo. So, salamat sa tubuhay ng Diyos, kaya hapit na human sa katuwing, sa itong kinabuhi, nga buhi, diya punta. Amen? Amen. Isa na di pa yung buhi ka. Amen! No, dapat dili lang mga ultra spectacular mga miracles o yan po ang pasalamatan ni Lord. Because ang kanilang pagmata na po magkakadlaw, ang kanilang paghatag na po sa ato ang kusog diha sa pagdayos ng buhay ng Diyos. Nga bago sa kanong kadlawa na naay kusog, that is already a miracle. Paliwag ko pahinay sa mga kamay. Diretso sa picture. Okay. So this morning, ang topic is about Okay. So mga nag-take note, cellphone man, o notebook, or habang may mga Bible, highlighter, ang encourage na mag-take note ka. So this morning, ang word is entitled Guidance. Kinsa na ba dili mo yung guidance? Ay, dili na mo ang guidance ha. Ang guidance from the word guide. Kinsa ba dili mo yung mahilig mga yung guide ni Lord? Amen. Parang, Lord, send me a sign or a guide, Lord, na mauna yun niya. Kasi mahilig ka na. Amen. Amen. Ang uban, kung dili mo answer sa Lord, aside dito dili mo punta sa mga horoscope. Uban kayo, mapakata kayo. May galing kayo layo sa baklaran mo, sa baklaran din kayo mga malamang dito. Kanya ang nilaan ng itong storya sa mga puros general. Makakita ng lalaking guwapo. Madataw ka, ikabot mo 30 years old. No? Puros mga himlot ng ilang hanap. Pero from the word hula, meaning tagna. Pwedeng masayo, pwedeng po dili. But this morning, we will have the word guidance as a Christian. No? So God
has always been very unique in handling obedience. It is not like the way we wanted to be, because we wanted to have a clear path first before we go on a certain plan or a certain place. Ang ako ang kinabuhay as tawhanon, kinahanglan ta makasure daan sa akong agian before ta mo lakaw. Tama? Mo ta o pagkadian. I-make sure asa ta mo agi si basig mawala ka. Ang uban gamit og Google Map. Uban gamit og Waze. White Waze. WAZE yata spell. Ang uban mangutana daan asa mo muagi diri ka sa may kuan sa Josefina. Asa ba pinakadungol nga dalan? Basig matuyok ta kadulong ko sa una sa tumig Jensen. Nasayok ni ko padulong sa Sultan ng Darat. Nilibot ni gikan ni Cagayan de Oro na abot mi og Davao. Diretso na po mi og Jensen. Bali ni tuyok ni kayo. Ano man nawala ni sa dalan. Pero si Lord dili siya ang tipo na same sa ato pangisip. Kaya kung kita sigurista ta, gusto na to, assure na daan ang dalan before ka mula ka, si Lord dahil ang iyang pamagi. Gusto niya, mula ka mo sa kadaan, anak niya i-make sure na may mga path. Ano naman, i-make sure niya yung path straight, di pa nagkamulakaw. Kung si Lord, ang iyang way in handling obedience, obey first before I guide you. Pero kita, atong ganahan, guide first before I go. Tama? Samot na kung dili ko tagalina, una lang sir. Una mo kasi para sa baka kung kalit sa likod. Or kasi panto niya kung dito kalit. Maybe you are hesitant on what you are doing right now. If you are still on the track diha ng Lord, or ni off-road na baka diha sa dalan na i-prepare ni Lord. So, in the Bible, Moses was ordered by the Lord na Moses, adto ka sa Egypt, o imo ang kuhaan ng akong katawhan pagawas sa Egypt. That is the first order ni Lord. Nga imo ang kuhaan ng akong katawhan out from Egypt. But maskin pa o wala pa'y kabalo si Moses kung sa mga niyang padulungan sa plano ni Lord. Pag human niya pagawas sa Egypt, wala namang gusto rin ni Lord pag human sa Egypt. Pagawas niya sa Egypt. Asa mo punta, nakaw mo dito sa street mo, tapos dito mo sa kanto. Wala na naging si Lord. Basta yun siya na pagawas sa ang kakawahan sa Egypt. What Moses did is, masking pag-hesitant siya, kaya katong hari, dili siya sure kung mas kaya niya karoon, ma-explain niya karoon, anong ginang pag-ausol kung makatawang sa Diyos sa Egypt. Pero, nito, ihapon siya. Ni-obey ihapon siya, iyang obedience na ihapon niya ni Lord. And, after si Lord na mo'y nahimo nga bahala in guiding them along the way. Exodus chapter 13 verse 17. Hang on. Exodus chapter 13 verse 17. When Pharaoh let the people go, ang sabi po ng Lord, God did not lead them on the road through Philistine country. Sa mga naghilig o marker sa inyong Bible, paliw og marker aning God did not lead them. Tignabantayan ninyo, kinsa mo yung nag-lead nila? Si Moses o si Lord? Si Moses? Usama? God? Kinsa mo yung nag-lead?
si God ang nag-lead nila. Pag-ingon ni diyan sa Bible na si Lord, gigaydan niya ang mga Israelites, pero wala niya gigaydan sa dalan padulong sa Philistine country. Now, if kabalo mo sa story ni Moses, isa'y nakailan ni Moses. Isa'y nakakita sa Kinkoy na or cartoons na ang title kay Prince of Egypt. Wala mo nakakagaw na. Kay si Moses, nagdako siya sa Egypt. In short, nagdako sa Aranya. Ingataw pa itong Kinkoy ganing na version, napay tayo na nagsakay-sakay sa Charlie, igupod siya yung brother, yung ginan ng brother, kaya dito na siya nagdako. Until to the point niya, nakita niya kung sa kahars ng mga Egyptians o mga Israelites na nakapatay siya, unang hawa siya sa Egypt. Pero nagdako siya sa Egypt. When was saying na nagdako siya sa Egypt, ang Egypt is dato na country. Ang ilang mga kabataan nila ng Egyptian, dili mangmang. So I was thinking, kung nidako si Moses sa Egypt, possible na kabalo si Moses kung kinsa itong mga neighboring countries nila. Na po sila sa klase. Na mo nasabi na po yung teacher. Na nasa gitawa ko, rabbi. Rabbi is teacher. Na nasa mga teachers nila. And I thought, o ako ang wonder, if si Moses knew nga ang pinakatuon na shortcut is kinahanglan mo agi sa country sa Philistines. Pero niingon sa Lord, dili na pusultan na moagi ang mga katawhan ako sa Philistine country. Nga naman, verse 18, ako ang pagdaliw na. Oh, wala pala 18. Sa akong pala 18. Alayin ko rin siya sa 17. For God, though that was shorter, ang dalan pagulong sa Philistine country, maskin shortcut na siya. God said, if they face a war, they might change their minds and return to Egypt. Now, it is not Moses who led them, but it is God who led them. And even though I think Moses knew na shortcut na siya dito, pero wala sila miagi dito. Because ang purpose ni Lord, if dito na po siya pag-ion, kung ako ang katawan ni pag-ion ako sa Philistine country, basta mo niya o mag-away, mag-gubot, mapili ang mga Israelites. Nga naman, kinsa ilang kuyo, kawawayo, dili ilang kuyo, mga slaves, mga papa na tigulang na, mga elder, mga bata, wala yung warrior sa ila. Iguna-unaman yung mga warrior pa sila, katong time nag-i-attacking na sila ni Pharaoh, gigukod sila, nga nang naratol na sila. Instead na pwede silang magkuha na lang sila ng sundan nila ng mga bangka, pag-focol na lang sila. Wala. Naratol sila. Nanagan sila. Naman, maka-fighter nila. Nakabalo si Lord na kung muagi sila dito, na possibility ng mga Philistine people, dili sila i-welcome. And may possibility of waging war, anong isulod mo sa ang territory. So, if you wonder, ano man na ikastory si Lord? I said, if they face a war, they might change their mind and return to Egypt. Kinsay kastorya ni Lord? Kinsay kastorya ni Lord? Si Moses. Kay that time, si Moses lang ang makadungo sa voice ni Lord. Ngayon sa Moses, una-una, siguro na siya, Moses, I know what you are thinking. Kabalo ko, kabalo ka, nga ang pinakadool nga ruta
through Philistine country, but I will not lead my people there. Ano man, if makabalos ka, magbubaton sila sa mga Philistine, bakit niya mayos na mabalik ka lang ng Egypt? Mabalik ka lang sa mga bahagang dito slaves me, pero buhi me. God did not lead them to the road to the Philistine country, though that was shorter. Ito nabasa ninyo na, though that was shorter. For God said, if they face a war, they might change their minds and return to Egypt. God is all-knowing God. So meaning wala pa na to na experience, kabalo na si Lord, na dili na to kaya nun sa kabutang. Kaya if the Lord knew na kaya na i-conquer sa Israelites ang Palestine, iyan nun ipapantik. Pero kabalo siya na na-tendency nga ma-change ang ilang mind o na-possibility nga mubalik na lang sila sa Egypt, mubalik sila pagka-slave, kung sulayan sila o atake sa mga katauhan sa Palestine. If you are in the same situation, nga maskin pa kabalo ka nga Lord naman may shortcut, nga naman kinahanglan pa man Lord na dito mong pag-iwan sa long journey. Lord, naman kay sayo lang ka na pamaani. Nga naman din Lord na yung mga pamilya kong palisod-lisugan o padugay-dugay yun. Kasi naka-experience na ano nga, daghan mo kaya ka o mga pasikot-sikot Lord, na pwede rin mo ka-inani ang kumuli. Siguro po siguro kung yun ang ni Moses, Lord, pwede ba may mawag dito? Ura. O kaya, ang mind sa tao, mag-punta na Lord, especially kung nagtaw na to, mas nakabalot na niya. O sa kaya, maski mo nakabalot na ka, na delikado, ako ang pagyakong yung pursue ang atong gusto. Ano man? Because we think we know better. Nakaitin na paminawan na joke sa internet. Karaan na siya na joke, Bisaya na joke dito, ang samaran joke dito. Yan atong babae, doon magdula at o tago-taguan. Kasi nga, sige dahil, kung makita ko nimo, uyag na tanwa. Balik, kung makita ko nimo sa akong kitaguan, sumpunti ka. Di pa yung what if dili ti ka makitaan? Kunya, ang babae, since ganahan na siya kung lalaki daan, ningo na siya daan, siya hindi ko nung makitaan, naroon ko sa piano. Siya hindi ko nung makitaan, naroon ako sa piano, magtago. So, yan ang isulti daan, na kung magtago-tago ay sila, o magka sila, kung makitaan siya, iyan ang isulti daan kung asa sa magtago. In short, gusto din niya na magkauyab sa doha. Same po nga, Lord, let your will be done. Pero kung nakakay gusto, imo yung i-insist, Lord, bahala. Let your will be done, Lord. Pero pwede, Lord, inaani na lang. Pwede man po, Lord, no? Si Moses, shortcut ba yan? Imagine mo kung maglakaw ang desierto yung sol. Maglakaw ka rin yung dipulog na rin. Wala na, dumulay na yung singot. Tulog at closing pa lang. Sa wala, medyo okay pa kung kainit. Pero karoon, lahit na. No? Mura lang na iba ang kainit karoon, makakot na. If you are in the same situation, that might be the reason why you have full of complaints sa plan ni Lord. Because you think na naapay mas better plan kaysa sa plan ni Lord. But they did not know the plan, neither
kita igsoon know the plans God has prepared for us. If God did not guide them to the longer road and allow them to go to the Philistine country, na ay possibility nga di na sila kagawas atong country. In short, mga matay sa tanan dito without Egypt hunting. If you notice, nga naman na dili ganahan sa Lord napag-ios na dito. Number one, isa tutukan ng David. Si Goliath unsa? Filistihano. Ang mga Philistine, mga warrior na sila. Mo ito ng pag-war between David and Goliath, wala na sila nakikaway sa Philistine. Ang ilaan ng champion na nag-away, na naman kabalo mas na mapili sila. Mo na kasi David na naman nakikaway ko sa dito. Kontra sa pinakapasigan na dito. Imagine na kung pinaka-Goliath na dito. Kung si Goliath ang pinakataas, malagit ang ilang bang mamubo nila tangkas ilang. No? Mura lang na sa Philippine National Team na 1990 version versus 2025 na US team sa basketball. Mura lang na ito God may kaya. So if God direct them to Philistine country, they are all dead. So sa ipon ni Lord, niyo sa Lord, I will redirect your path. Change ta o dalan. If God redirect your path, brothers and sisters, that means there is danger ahead of you. If you are planning something sa inyong kinabuhi, and kana kaplano ninyo sa inyong kinabuhi, daghan kayo o alibyo, o daghan kayo problema. Dili yun ka padayon, mas di pa kung saan mo push sa mong plano, dili yun mo work. And gusto ni Lord na mo redirect ka sa lain ng mga plano. Lord, dili ko ganun na mga plano, gusto na kong plano kanina. Now let me tell you one thing ang reason ni Lord na nang i-redirect niya ang Israelites. It is because the Lord wants to guide you because there is danger ahead. You might die. Hindi mo ipadayon. So if God redirect your path now, that means there is danger in front of you. It is dangerous for you to continue that path. And if you insist sa pag-continue ang path, there is possibility na basin o mubalik ka sa imong karaan na adi. Imbes Christian na ka, ay possibility ng mawala ng pagka-Christian, mabackslide na naman, Lord, ako nagsikog simba, Lord, nagsikog serve mo, Lord, maghatag ko, tithes na po, Lord, pero Lord, mora yun na mong request, Lord, na wala ko mag-yun mo dihatag. Mabalik na lang ko, ano po, Lord, kasi pulos. Now let's continue to read verse 18. So God led the people around by the desert towards the Red Sea. The Israelites went out of Egypt ready for battle. So in verse 18, palihog ko basa sa pinaka-first part. Kung sa inyo, so God led the people, kinsa man nag-lead sa Israelites? Si Moses nila. Si God. Asa sila niyagi? Around by the desert towards sa Red Sea. Ibrabantayan niya siya rin. The Israelite went up out of Egypt ready for battle. Ano man? Pag-iwan nila nga di kang muagin niya sa Philistine country, di kang muagin sa desert towards the Red Sea. Kabalo sila nga dead in ang tumoy. Ano man? Red Sea. Di nakatabo. Muna ang Israelites di atos na dito, pero they invaded themselves
or battle. Ito naman, di magsilbi. Pagkabot ako dito, sure mo, di ka katabot, Red Sea. Pero ilan na lang yan ang mga ilang kabalito. And yet, they continue their journey patuyo sa country sa Philistines. Diserto ang ilang nilakwa. And ang nagbukod nila, nagsakay og kabayo. Kung kumpyuto na pa tayo, kasi pang nag-una sila o duha ka-adlaw, tulo ka-adlaw, naglakaw. Kung ang nagbukod nila, puros kabayo, maaptan din sila. So God led them around, maskin pa o paikot siya dito sa Philistine country. Dili pa gihapon sila safe because ang pagabot sa tumoy na ay Red Sea. Same as how we usually think. Now, sa question na to ang plano ni Lord. Lord, sure ka Lord nga, mo na yung plano ni mo na ko. Ano man, dead end naman there, Lord, dito na kong progress. Mawabitang na gan kayong mga kwan na membro sa simbahan na magambak-ambak og simbahan, magsigirag balin-balin ng simbahan. Ano man, they think na they are already stagnant and dili na sila progress. Lord, sigurado ba ka Lord, hindi kong pastayhon na nga church. Ano naman, dugay na ko ang nga church, pero sa paglantaw na ko, ako ang pagkakristuhanan wala ni progress. I think it's better for me to find another church. Aron na progress ko. Sige mo question the Lord, but rather you question yourself. Why I am not progressing? Si Lord, pag yun mo question na to sa iyong mga plans because He knows all the future. You don't. From the moment they followed God out of Egypt, out from their old na nakasanayan, kasanayan nila, normal na lang nila ng latigo, tiguan sila, bilang naman nga haplos ng pagmamahal na, I love you. Ilan yung mga normal na lang magkakon o gagunay na pagkakon, kaya nagtipid sila, na naman, malugit na ba sa Egyptian, wala sila pagkakon kaya dito, at least piningin ng pagkakon. Normal na lang sa ilatanan sa Egypt. Pero niyo sa Lord, no, hindi na normal. Gawas mo diya, I will lead you to the promised land. Where abunda ang milk and honey. Di mo magutman. Now, nigawas na sila silang old self. Just how we get out from our old ways na zone. But God has been guiding them as how God is guiding us today. If sa verse 18 pa lang naging na God led the people. Si Lord mo nahimo nila nga GPS. Si Lord mo nahimo nila o Waze. Si Lord mo nahimo nila nga Google Map. Si Lord mo naggiya nila kung asa sila moagi. Now listen, because you might be in the process of getting out from your old self. Same sa mga Israelites, you also are hard-headed, mga gahi o ulo sa mga Israelites, maskin pa o naana si Lord nag-guide sa ila. Let's read in Exodus chapter 13, verse 21 again. This is how the Lord guide the Israelites. Okay? Saying that, by the day, morning, the Lord went ahead of them. In short, the Lord nagpuna sa Israelites. And since the Lord dili na to makita,
Nga naman, ipapakita si Lord na langit na mabuta na ka sa glory ni Lord. If nagpakita si Lord na langit, hindi makontain sa ito ang lawas na tao. Pero hindi mo si Lord, I will continue to guide you. Pero mag-guide ko ninyo, balik sa akin. Balik na. Katawa. Mag-guide ko ninyo, pero in a form of pillar of clouds. Guide ka mo, pero burako o clouds nga dako kayo, o taman sa makita nito ang clouds, kung asa papunta ng clouds, dito mo pupunta. Pillar of clouds to guide them on their way. Meaning, yun sa lang pagkabalo na limot na rin sa paglang Palestine. Namotay dalan na ilang lakuan. Gasunod sila sa pillar of clouds. Kung asa na pagpunta ang pillar of clouds, dito sila mupunta. So who went ahead of them? It is the Lord. But since dili siya makita, dili po siya, spirit po siya, hindi siya visible in the naked eyes of the people, yang reform himself, yang glory into clouds. Exodus chapter 20 verse 18 to 19. Okay, he said, when the people saw the thunder and the lightning, and heard the trumpet and saw, ang saying nga? Mountain and smoke. Ang smoke, kung doon na, burang na siya transparent. Pero kung ang smoke na siya sa layo, makita na siya form na siya clouds. Tama? Iba kita mong sunog na nasa layo na, sunog yun na ba? Ano naman? Dako kayo makalaya, dako kayo na aso, ikan sa ubos, pataas. Ang glory ni Lord, same anak. Yang i-form into clouds. This verse is when the time kasi ang mga Israelites nireklamo ni Moses. Moses, ikaw kasi yung story ni Lord. Nga nang di maniwang pastorya ang Lord sa mga. Maminaw po siya. So niingon si Lord, sige Lord, istoryahan ng mga people, kailangan ka ng madungo. Kung sa'yo lang nang salita po nila. People saw thunder and lightning and heard trumpet and saw mountain in smoke. So salita po, they trembled with fear. Kung gusto nilang ibuhat, they stayed at a distance. Nagpalayo sila at itong smoke. So makita na lang nila isang clouds. Once makita sila itong mga clouds, kabalo sila na naalihan ang glory ni Lord. Ito padayon na ba sa verse 19. And said to Moses, speak to us yourselves, and we will listen. But do not have God speak to us, or we will die. Inanak na grabe ang presence ni Lord sa mga tao na wala niyang ipilit. Moses, paminaw na lang ibinin mo. Ikaw na lang may guide na mo. Ikaw na lang yung istorya sa mga pasayos na istorya ni Lord. Maminaw me. We will listen. Pero ako na lang hangyo, tingnan si Lord na ayaw na sa istorya. Kay mamatay ni. You know, we will die. So we know that the glory of the Lord, born in the presence of a cloud, kanina doon naman sila. So ang clouds, nahimo na siya o mountain of smoke. Burang mo na ito clouds. Ilang tao na mo siya sa layo, clouds din doon kayo, purma kayo siya. Pero ignana ka sa aeroplano, ang makita rin mo anak kanan is, burang na siya aso. Dili niya siya clouds. Burang na siya smoke. Now, balik ka dito sa Exodus 13 verse 21. So, ako nag-explain ninyo nga naman nga si Lord
katong clouds, pillar of clouds when nag-symbolize sa iyang presence. No? Verse 21. By the day, the Lord went ahead of them in the pillar of clouds to guide them in their way. By night, pillar of fire to give them light so that they could travel day or night. Igbuntag, pillar of clouds. Pero igabi, pillar of fire. Ang katong clouds na nakita nila nga burag, ang pillar is burag o kanang poste. Pero agi sa kadako, nga mas din pa og layo sila naas sa distance, makita nila kung tuwa ang clouds. And kanang clouds can serve na nila as dili lang as protection. Dili lang as guidance but also protection. Sa kainit sa panahon, dili sila pagtong 40 years na naglakaw. Imagine nyo muna. Every time na ang pillar mo na may maghatag na nag-shade kung init kayo. And kung gabi kayo mo po na may maghatag nila o kainit sa kagabi ko, ang pillar of fire. Nga naman, I will tell you the truth, kung makatulong ka ng desert mo, kasi makaiwan mo nga ang desert pagkagabi init yapon. Ang desert pagkagabi haspang tugnawa. Ano man, walay kahoy. Tanan nga hangin nga mabukso sa iyong mga puyong hangin, bugnaw kay na, pwede kang mamakaya po sa katugnawa. Maski na sa desert. Now, ato balik mo nung basa niyo siya, in gabi, there is a pillar of fire to give them light so that they could travel day and night. Now, let's go to verse 22. Okay, sa mga nag-take note, i-take note yung mga interesting part. Neither the pillar of clouds by day, nor the pillar of fire by night, left its place in front of the people. So God never left them and stayed with them day and night. Wala ni hawa ang presence of the Lord sa mga Israelites, buntag man o gabi. 24 hours ng guide si Lord nila, wala yung ganay si Lord. Tigbantay si Lord kung naay mga Israelites, kaya naman kung naay Israelites, buhaton sa pillar of clouds, gikan sa tubangan mo, balin sa likod. Ano man, iyang harangan ang mga Egyptian na makita nila ang grupo sa mga Israelites. Now, maybe sa ito ay suon, doon na muna siguro ka, kanindot kayo ng paminamon kung na ay guide sama ng clouds. No? Kasi siguro na na. Nindot kayo kung na ay guide na same ka-visual sa unang panahon ng clouds. Imagine mo mga Lord, nag-exam ka sa civil service. Pag-exam mo sa civil service, waka ka malo sa answer, Lord. Tabawin ko sa answer, Lord. Guide me ako answer, Lord. Paasuhap ang letter na ako ang surkulan mo. Pag-asuhap, thank you, Lord. Imagine mo yung walang naakay, ay humiyag mo. Puros wapo, puros dato, puros bukan. Lord, kinsa pang yun mo yung akuhaan ng pilion ng mga Lord. Mangayo mo, guide mo, Lord, palihog, Lord, paasuhan, kung mo ang gusto ng mayag ako. Karon ang usa kay isuban man nabako, iasuman, uy, yes Lord, thank you Lord. Ang ending, sayo kay ka na byuda, ano man, makay sa langit cancer. Ano man, buot-buot ka. Masking pa igsoon, o hatagan ka ni Lord og mga signs, dili diya pag inana kasayon ng kinabuhi. Same sa kinabuhi nila sa una kayo mo sayo ng kinabuhi sa Israelites at biyahe. Dili siya sayo ni Zohar. Let me tell you. Exodus chapter 14 verse 36. Okay.
Ganina, nakita na ko, nag-travel sila, nag-guide ang clouds nila. Kung asa punta ang clouds, dito sila. Tama? Okay, ang pangutanan ako, unsa kaligayon, mo travel ang clouds. The sea. In all travels of the Israelites, sa mga take note yun siya. Okay? Panagsara lang ng message. Sa ilang pag-travel sa Israelites, whenever the cloud is lifted from above the tabernacle, they would set out. Meaning, ang clouds na sa ibabaw sa simbahan. If mo stop ang clouds. Meaning, kung asa lang Pentecost ng punta, mag-focus na dito o tabernacle. Now, if ang clouds lift up, o hawa ang clouds sa tabernacle, pasabot na ng naa, it's time to go. Imagine nyo na. Ang rule lang sa Israelites kaning time, sa guidance ni Lord, kung muingon si Lord na manglakaw mo. Kung muingon si Lord na hunong mo. Kung hunong ang clouds, kinahanglan sa magtukod dito o tabernacle sa bungak sa clouds. Ano man, ang glory ni Lord naman sa clouds. And ang mga katawan sa Israelites, naalang sa palibot sa cloud. Naalang sa distance. Okay? So sa pag-travel sa mga Israelites, whenever the cloud is lifted from above the tabernacle, they would set out. Pasabot mo, irog ang clouds, sila po tanan, impake na tanan. Ano man? It's time to go. Now, imagine ninyo kung nakakaroon na ang klaseng guidance ni Lord same karon. Ngayon mo si Lord, go. Tigmusulog niyo si Lord, stop. Imagine ninyo kung saan nakakapoy. Isa ba yung nagdiyamay direkto? Si nanay ni Tigray, si nanay ni. Isa rin nakapakasyon nyo rin ang July. Sa laing lugar. Kadamdam mo ni bakasyon ni sa Jensen, dalamig usa ka malita, duha ka ba? Pila na rin ang adlaw ganit ng mga bakasyon. Imagine nyo sila, magbalhin sila, maglipat bahay sila. Maglipat kaunti sila, malaki ang pinagdadala nila kang gamit nila. And every time mo stop ang clouds, magsunod na sila tukod ng camp. Okay, maghimo na sa itong tent, na naman, ihulog na ang clouds. Himo na ang tent, kaya mo natulog na ta. Now, pagkana, wala sila kabalo kung sa kadulya ang clouds mong remain. Yan ang mga question. Now, let's look at verse 37. Verse 37 ba? 37, guard, 37. Okay. Natawag verse 7. But if the crowd did not lift, they did not set out until the day it lifted. Meaning, kung takan sa pa ang clouds din natin, mo pwede mo hawakan ng lahat. Kung pa ang clouds, di mo pwede mo ilog. Muna mo ba nga, uy, ang clouds, lumilugay naman ka standby. Sige, maglatag sa tagpulda. Maghimo na tag-tent. Kaya aron makaprepare ka, makaluto ka, makapahulay ka sa paglakaroon mo sa pasto sa journey. Now, 38, akong basahan ng 38. So the cloud of the Lord, underline that, cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and the fire was in the cloud by night. Now another example on the glory of God, Exodus chapter 40 verse 34 na gingon. Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Kung saan mo i-cover sa tent? Kung saan mo i-cover sa tent? Cloud. Kung saan na sa cloud? The glory
of the Lord filled the tabernacle. In short, kung asa ang cloud, na ang glory ng Lord dito. Muna kasi sa susunod kung asa dapit ang cloud. Now, ang pinaka-question na to, unsa man gid kadagaya ang clouds will remain? Nobody knows. Ang tawag, Numbers chapter 9, verse 15 to 19. Numbers chapter 9, verse 15 to 19. Abin niyo sayo ng himog Israelites na i-guide na tawa. On the day of the tabernacle, the tent of covenant law was set up, the cloud covered it. So i-cover na sa cloud ang tent, which is they put it the tabernacle of the Lord. 16. 16 na. Up to 5. Okay. From evening till morning, the cloud above the tabernacle looked like fire. Okay. This is how it continued to be. Throughout the journey nila, inani ang nahitabo. The cloud covered it, and the night it looked like fire. Next. Whenever the cloud is lifted from the tent, Israelites set out. Every time humawa ang clouds, manglakaw ang Israelites. Whenever the cloud settled, the Israelites encamp. Kung remain ang clouds po, ang mga Israelites po, mag-tent na. Now, verse 18. At the Lord's command, the Israelites set out, and at His command, they encamped. As long as the cloud stayed over the tabernacle, they remained encamped. Verse 19. Okay? Pwede nyo na-underline na sa Bible. When the cloud remained over the tabernacle a long time, night time na bukay kayo umawa ang clouds. Imagine ng 40 years. Night time nga ang cloud bukay umawa. The Israelites obeyed the Lord's order and did not set out. Wala sila una-una sa glowing Lord. Kung asa ang clouds, naasa dito. And verse 20. Mawali may nakakuyaw. Igdugay ilang muhawa ang clouds, okay lang. Ano man, papahulay sila. Pero what if inaning na hitabo? Verse 20. Sometimes, the cloud was over the tabernacle only few days. At the Lord's command, they would encamp, and then at His command, they set out. Nakikayang nga adlaw lang ang hapon. Pero muna yung pinaka-amazing. Paghulong sa clouds, automatic maghimo na rin sila of camp. Tama? Verse 21. Sometimes the clouds stayed only till morning, and when it lifted, next, in the morning, they set out, whether day or by night, whenever the cloud is lifted, they set out. Imagine nyo mga igsoon, inanak ang grabe yung lakaw sa Israelite sa mga. Naghimo pa lang mag-tent, mo pala yung paghigdan ni mo. Ay, salamat, kapahuli na dito ko. Totoo, sige mo mama, dumbaw na. Ano naman, nisdog na clouds. Mga lakaw na ta. Ako pa lang yung pagsukod na paghigdan. Sakit pag ang lingkod o di mo anong tulda, wala ka nahimo. Ano naman, ihawa ng clouds. Imagine mo nang paghawa sa clouds, hipos na bigka, pagwalik sa clouds, niirog na ang clouds o direktapan dito sa sentro. Naghimo na po camp, kaya naman. Nimunod mo po ng clouds. Nindot kayo na ay ganyan sa mga anak na. Pero inana nakapalangan ni Lord karon. Why? Kung sa unang panahon, naa sila'y smoke or pillar of clouds nga nag-guide sa ila
But nowadays, dili nakakita na. Ano man, lahi-lahi ang pamaagi ng Lord sa pagkain. So, ang Israelites, ang ilang giya is pillar of clouds and pillar of fire. Kung sa'y giya sa 3 kings, para makultulan nila si Jesus. Star. Kasi yung gabi mo kumita, star na. 901, star. 901, pillar of clouds. Pero nowadays, dili nakakabatian na niya. Ano man? Ilaan itong ways, The only thing na mahimo maggiya na ito karon, it is the Bible. This is our God. Ano man? This is not the human flesh. The human flesh is named Jesus Christ. But before he was formed into flesh and dwells among us, he was with God, he was God, and he is the Word. And if the Word is Jesus Christ, and ganahan agiya sa kung kinubuhi igsoon, Jesus already told us, I am the way, the truth, and the life. Kung miyon siya, kung ako mo'y dalan, ang nagpasabot ka ng naa, kung gusto kang mangita o giya, kung asa kang dalan o agi, seek Jesus. Pangitaon mo ang imong dalan, pangita ka sa Bible, because this will be our God. Salamat sa pumbuhay ng Diyos na inani ang ato ang pamaagi karon. Kaya kung gibuhat pa niya ang ato ang pamaagi same sa pamaagi ni Moses sa una, malagmit, daghan ang reklamo. Imagine mo lang nila kaagi. Kung asa ang clouds, kuha sila. Kung naimabot o years sila balay din itong lugar, pero napoy tayo, nahuman na sila o himo o tent, manglakaw na pagbalik. It is not easy para sa ilang Joel. Don't think na mayroon mo ang mga Israelites reklamador. Because inana kalisod ng journey. Kita man ganay nga wala ganay na inana kong journey, magreklamo pa ganay na sa huli. But salamat sa gugma sa Diyos. Because of the great love of God, He sent His only begotten Son. And ang iyang only begotten Son na mo'y word, mo'y naghibo sa iyang pulong dito sa kalibutan. And the disciples compiled His word, His story, ang history, and compiled it in one book. And this is the ultimate guide nato ng mga Kristohan. Only thing na kinahanglan nato, dapat naatay kinabuhi or attitude sama sa Israelites. Nga kung asa dapit ang glory ng Lord, mo tumoy akong gipangita. Mo po akong gisundan. Dili ta magbuot-buot. Dili ta una-una kung asa dapit ang glory ng Lord. Kung ano man, if mag-una-una ka sa glory ng Lord, na tendency mawala ka. Kung na tendency mawala ka, napay tendency mamatay ka. Napay tendency na mawala ka sa plano ng Lord o ng danger na ahead mo, di mo makita. Ano man, may una-una na ka sa plano ng Lord. So this morning, simple lang kayo, so ano po ang topic. What I told you about the trouble of Israelites make you realize that the Lord that guided them before is the same Lord that guided us now. Kung usap ang ihipon ni Lord na safe ang Israelites, same sa buhaton ni Lord to make us safe sa journey as Christians. Kung iyaatang likuan sa dapat na likuan, igsoon liko. Kaya kung dili ganit ka mo liko, there is danger ahead. Ato na sa palibot, let us pray. Before I end this message, just to read to you Joshua chapter 1 verse 8. Usapan din sa mga
giampo na to ni Lord. Is Lord, we want to have a prosperous life. We want to be successful someday. And Lord, we want you to guide us, God. Kung usapan ng Lord, you may be prosperous. Usapan ng Lord, you may be successful. And Joshua chapter 1 verse 8 said, keep this book of the law always in your lips. Meditate it day and night. Same sa pag-meditate sa mga Israelites, sa pagpuyog sa Israelites, sa glory ng Lord day and night, so that you may be careful to do everything that is written in it. And that is the secret. Then you will be prosperous and successful. The ultimate guide is already here and so on. But all we need to do is to read, seek the Lord, seek His Word, and keep it, meditate it day and night. Keep it in our lips. And we will be prosperous and we will be successful. It will not be an easy journey, pero the promise of the Lord is ahead. It is not in the process. Let us pray. Heavenly Father, Lord, thank you, God, for the message that we have this morning, God. Lord, we knew, Lord, how hard the process is. There's some Israelites to travel a very long journey, God. But we thank you, Lord, na imos na bibiyahan, Lord. And we believe, Lord, that your guidance never stops just as Israelites. We believe that your guidance remain in us, Lord, in the form of the Bible. Salamat to Diyos that you have continued guiding us, Lord. Continue to guiding us, God, in order for us not to get destroyed, God. In order for us, Lord, to not go in a place na dili na mo kayanan, Diyos. Salamat, Lord, for giving us diversion road. Giving us ways to God. Maskin paglayo, maskin dugay ang process, Lord, we thank you, God, because you continue to give us the safest route as being Christian. There will still be hardship, Lord, sa ano ang pagpamalangit, Lord, but we thank you, Lord, because you keep our soul and our body safe, Lord. Sa tarang butang na dili makaya sa mo, o dili kaya mo i-endure sa musel. Lord, we pray, Lord, as we continue our journey, O God, as we continue our walk, Lord, sama sa mga Israelites, as they continue to pagsunod niya sa imong glory to the form of clouds. We pray, Lord, that you will continue, Lord, to manifest yourself upon us,